mukha bang believable yung sinasabi ni John Vic Remulla na mapapabalik ito? Ano may sabi niya? 1 week to 1 month week ba? to 1 month. 1 week to 1 month, sabi niya. Iba-iba kasi ang mga iba-iba ang mga rules diyan ng mga bawat bansa Iba-iba Kaya hindi ko kabisado kung ano yung rules sa Czech Republic Iba sa Netherlands, iba sa Austria, iba-iba Kaya may nuancing yan Ang unang question kasi may disclaimer kagad. Ang unang question kasi talaga, yung binabanggit ko kanina, meron ba talaga siyang Portuguese citizenship o wala? Okay. Kasi kung meron, mahirap yon. Dahil hindi basta-basta pwedeng... maski mag-request ka for extradition, kung EU citizen yan, mag-a-apply yung... Ito, Petruhin Doctrine. Ayaw. Diba? Meron kasing rule sa EU. Ito yung Petruhin Doctrine na kung EU country ka, tapos merong isang taong nandun na member of another EU country, citizen siya, hindi mo siya pwedeng basta i-extradite to a third party country na walang paalam doon sa kanyang home country. Si Petruhin kasi isang Estonian, nakatira siya sa Latvia, nag-request ang Russia na extradite sa Russia, hinistion niya. Ang sabi ng EU court, dapat magpaalam muna kayo sa Estonia kasi Estonian citizen niya. Yan ang respect between. So, yun ang isang malaking epekto kung siya ay Portuguese citizen. Kung hindi, assume natin hindi. Filipino passport na talaga yung meron siya. Philippine citizen siya. Ang next question is kung anong basis for extradition? Wala tayong extradition treaty with the Czech Republic. Pero pareho tayong signatories sa UN Convention on Corruption. And merong provision sa UN Convention on Corruption, Article 44. Article 44 na nagsasabi na pwedeng gamiting basis yung convention for extradition in corruption cases kahit na walang extradition treaty between the two countries. So pareho tayong signatory. So theoretically pwede 'yon. Ang problema lang natin, ang Philippine government nang pumirma diyan sa UN Convention, naglagay ng reservation. Sinasabi nila na ayaw namin gawing applicable sa amin yung provision on an extradition kasi meron kaming sariling extradition laws namin sa Pilipinas. Basically, na kailangan yung crime na ini-extradite for kailangan may complementarity nag-i-exist din under our law. So, hindi tayo, So, medyo merong konting legal wrinkle doon kung yun ang gagamitin. Pero tingin ko kasi yun na yung pinaka malakas dito at this point. Kasi, otherwise, wala kang extradition na treaty. Pero, ang punto lang, dahil merong ganong legal complication pa, ang net effect, hindi kasi bilis ng 1 month kayang gawin yun. medyo mahaba-haba yung magiging proseso dyan. Ibang usapan pa kung mag-a-apply siya ng asylum. Yun yung napag-usapan natin kanina. Pero in this case kasi feeling ko baka mag-apply yung exception na hindi ka pwede mag-apply. Ito, alam ko nag-a-apply ito sa buong EU hindi lang sa Czech Republic. Pero hindi ka pwede mag-apply for asylum kung you're using it to avoid a criminal prosecution in another country. So, yun yung... Pero again, lahat ito tahi-tahi. So, net result, hindi ganun ka bilis. Hindi yan parang hihingin lang, papadala ka ng request 2 weeks later nakasakay na sa eroplano. Mukhang malabong mangyari yun sa kasong ito. Going back dito sa atin, Barry, ano bang nakasampa na kaso kay Saldico? Ano ba yung status? Ano yung legal status? Meron siyang nasa Sandigan Bayan yung isang kaso na named siya. Ano yung kaso na yun? Yung Ghost Project. Hindi siya blunder 3019. Yeah. Yeah. Pwede ka bang basahin itong nag-message sa atin ng isang batikang abogado na kilala niyo pareho? Hindi ko muna babanggitin yung pangalan. Hilig sa barel. Based on the statement of Remulla, it seems like Zaldico has a Portuguese passport. It was just that he did not bring it. As a Portuguese national, he can go in and out of the Czech Republic or Germany for that matter without a visa.
Isn't it just a matter of presenting his Portuguese passport and he will be released? In most Yes. cases, that situation can be remedied by presenting the Portuguese passport, but there are a few important nuances. A citizen of Portugal is also a citizen of the European Union and has the right of free movement under EU law. That right does not disappear just because they failed to carry their passport. If Tama. someone is detained or held for an immigration issue in an EU country because they couldn't prove identity or citizenship, authorities are allowed to temporarily hold them to verify identity, but they must give the person a reasonable opportunity to prove EU citizenship. Ayan. Tama. Kaya nga yung And sinasabi ko yung- kanina, yung isang possibility, gusto lang niya maglamerda. gusto niya pumunta ng ibang bansa. Tapos kinalimutan niya yung passport niya. Ang medyo weird. Ang medyo weird. Yung nakalimutan niya yung passport niya, knowing na ang daming tumutugi sa kanya. Diba? Yun yung medyo weird one. At the very least, Medyo weird magkakahassle. na nung nahuli siya, ang biglang kagad naglabas ng statement yung presidente, si PBBM. Parang excited na nahuli siya. Diba? Siya kagad yung naglabas ng statement eh. No? Hindi- Kaya yung pero- iba, nag-iisip, by design ba yan? By design ba yan o aksidente lang? Pero Ba't diba ito biglang may style, Parang diba ito na yung tuwan-tuwa? style ni BBM before, diba? Diba ang claim niya siya yung whistleblower? Ganyan yung presentation niya sa sarili niya. Whistleblower, siya yung taga-update dito sa flood control. So, naturally, kung ganito kalaki yung development, gusto niya, siya yung nagpapatok. Siya yung hindi ba? mag-announce. Ayun. Pero tama yun. Kung talagang Portuguese passport holder siya, kahit na naiiwan niya yun, bibigyan siya ng opportunity to establish that even through indirect means. So, di ba? Pagpadala lang siya ng kopya nung pwede na yun. And then Pwede he'll kung be ganun. allowed to leave. Kung ganun, hindi pa rin Pero kung totoo yun, by this time, napresenta niya yun. Dapat. Oo. May news Dahil- pa Oo. May Diba? gag order yata, Oo. diba? Hindi. Ibig sabihin si Saldico, napresenta niya yun. Dapat. At saka sa dami ng kanyang resources, no? Sa dami ng kanyang wherewithal, Mm. hindi ba? Madali naman niyang ipadala yan eh.